Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sigurado ka bang magiging ayos ka lang? Oo, sasama ako sa hotel mo. Pangako. Pangako ni Serena kay Sal. Isasama sana niya ito sa hotel niya, pero may importanteng fax message daw itong dumating, ayon sa receptionist ng hotel nang tumawag ito. Kung kailan nasa train na sila ay sa kanya naalala na kailangan niyang magtungo sa hotel dahil baka tumawag na si Mandy. Ano ba ang pumasok sa isip niya na hindi na niya naalala ang kaibigan niya? Iyon ang huling araw niya sa hotel na iyon. Hanggang alas 12 ng tanghali bukas na lang siya bayad doon. Nawala sa isip niyang tatawagan siya ni Mandy. Parang gusto niyang mahiya sa sarili. Nakilala lang niya si Sal, nawala na sa loob niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Ni hindi niya naalalang hintayin ang tawag ni Mandy, gayong alam niyang nasa bingit ng peligro ang biyena nito. Naroon siya at nakasakay sa abis, kasama ang lalaking nakilala niya nang nagdaang gabi lang. Nang magtanong siya sa reception, nalaman niyang mayroon niyang tumawag sa kanya na nag-iwan ng numero kung saan niya ito maaaring tawagan. Nang magtungo siya sa kanyang silid ay tinawagan agad niya ang kaibigan niya. Masama ang balita, pumanaw na ang biyena nito. Hindi ito makaalis doon, kailangan ito ng nagdadalamhating asawa nito. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako rito, Irene. Baka hindi ako makaalis agad dito. Pinapalitan ko na ang tickets mo. Walang available flight bukas, pero sa isang araw ay mayroon, alas 7 ng umaga ang flight. Kapag nakabalik ako, kapag maayos na ang lahat, babalik ka sa Hong Kong. Saka kita ipapasyal. Sana maintindihan mo. Marami kasing naiwan ang biyenan ko na kailangan naming ayusing mag-asawa. Ang biyenan kong babae, tulala lang, mataas ang presyon at okay lang, Mandy. Ano ka ba? Okay lang ako. Nahihiya ako sa iyo. Ano ka ba? Ako nga ang nahihiya sa iyo. Kahit papaano, bayad na ang hotel mo. May deposit pa ako sa hotel. Kunin mo na lang. Magpapadala ako ng cash sa iyo. Okay lang ako, Mandy. Meron pa ako. Huwag mo akong alalahanin. Mayroon pa talaga siyang pera. Nahihiya na siya rito. Hindi na siya dapat iniintindi nito ganoong marami na itong inaasikaso. Sigurado ka? Oo naman. Kilala mo ako. Pasensya talaga, ha? Sapakin kita riyan. Sige na. Ingat ha. Balitaan mo ako. Oo, sige. In-email ko na sa iyo ang link ng ticket mo. Ikaw na ang bahalang magpa-print. May printing service naman ang hotel. Okay. Okay, ako na ang bahala. Nagpaalam ito at tinapos na rin ang tawag. Bumaba siya sa reception at ipinaprint na nga ang kanyang itinerary na siyang ipapakita niya sa airport. Alas 7 ng umaga sa isang araw ang flight niya. Alas 5 ng madaling araw, kailangan na nasa airport na siya. Hindi niya naiwasang malungkot. Hanggang sa isang araw na lang pala siya at umagang-umaga pa siya aalis. Kailangan niyang malaman ang mga detalye tungkol kay Sal. Hindi dapat matapos sa Hong Kong ang ugnayan nila. Magkikita pa sila sa Pilipinas. Mamaya ay magpaplano sila. Sumakay na siya ng taxi at nagpahatid sa hotel ng lalaki. Nagtuloy siya sa suite nito. Pinatuloy agad siya nito. May kausap ito sa telepono. Mumiti ito ng bahagya sa kanya, saka iminuwestra ang hapagkainan. Mayroon ng pagkain doon. Nagtuloy ito sa isang silid. Nakabukas ang pinto kaya nakita niyang nasa harap ito ng laptop nito habang patuloy pa rin sa pakikipag-usap sa telepono. Mukhang mahalaga ang ginagawa nito, mukhang hindi makakapaghintay. Naghain na siya, inalis ang takip ng mga pagkain. Sa totoo lang ay kinakabahan siya. Paano nga ba ang magandang intro sa mga itatanong niya rito? Nahihiya siyang tanungin ito kung ano ang plano nito sa kanilang dalawa nang nagdaang araw lang sila nagkakilala. Ano pa ba ang hinihintay mo?
May nangyari na sa inyo. Mahirap tanggapin ang posibilidad na maaaring walang ibig sabihin para dito ang naganap sa kanila. Kung mayroon man itong atraksyon sa kanya na marahil ay mayroon talaga, baka iyon ang klase ng atraksyon na hindi ganoon kalalim para magkaroon kaagad ito ng plano para sa kanilang dalawa. Pero hindi niya malalaman ang sagot hanggat hindi siya nagtatanong. Hindi niya maaaring palampasin ang araw na iyon nang hindi man lang nalalaman kung ano na ang mangyayari sa kanilang dalawa sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Sana ay nasa magandang mood ito kapag kinausap na niya ito. Muli siyang sumilit sa pinto. Nakita niyang kunot na ang noo ni Sal. Mukhang galit ito sa sinumang kausap nito. Mukhang hindi maganda ang tiyempo ng sasabihin niya. Bahala na. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na rin ito, bahagyang umiti sa kanya, kahit pa hindi umabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. May problema ba? Tanong niya. Medyo wala yon. Hinagkan siya nito sa pisngi. Kakatwa, ngunit kung umakto sila ay parang matagal na silang may relasyon. Ano ang nangyari sa hotel mo? Wala naman. Kain na tayo. Marahil ay mamaya na lang niya babanggitin dito ang tungkol sa plano. Palalamigin muna niya ng kaunti ang ulo nito. Tahimik ito habang kumakain sila. Nagtungo sila sa sala. Binuksan nito ang telebisyon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na binuksan nito ang telebisyon. Nang nagdaang gabi at kaninang umaga ay parang mas masarap na mag-usap sila. Marahil ay laman pa rin ang isip nito kung anuman ang sinabi ng kausap nito sa telepono. Maya-maya ay inakbayan siya nito at hinagkan sa pisngi. Pasensya na kung nakakainip ako ngayong gabi. Sobra ka naman. Hindi ah. Halikan mo ako. Ha? Ano? Narinig mo ako. Ano ka ba? Bahagyan niya itong iningusan. Sabihin pang may nangyari na sa kanila ay hindi pa rin siya komportable. Parang nahihiya siya. Tumawa ito ng malakas at hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang ganda mo kapag namumula ka ng ganun. Hindi na madalas makita iyon sa mga babae ngayon. Nakangiti siyang nilapitan niya ito. Parang pilit niyang hinagkan ang kanyang mga labi. Naubos ang kanyang ngiti. Napukaw ng lalaking ito ang kanyang pagnanasa sa isang simpleng halik lang. Uminit ang kanilang palitan ng halik. Gustong-gusto niyang mahalikan siya ng buong puso. Tatanungin niya siya mamaya tungkol sa kanilang dalawa. Pero ngayon, kailangang mapawi muna ang kanilang uhaw. Pinangko siya nito patungo sa silid at doon ay binigyang laya nila ang hiling ng kanilang mga katawan. Eksperto siya sa larangang iyon. Hindi pa niya naranasan ang ganitong kasiyahan noon. Marahil isa iyon sa mga dahilan kung bakit naramdaman niyang iba siya sa kanya. Sa kanya, hindi lang pagmamahal at paghanga ang nadama niya, kundi pati na rin ang matinding pagnanasa. Malaki ang bahagi nito. Nilalasap niya ang tamis ng mga sandaling iyon pagkatapos. Pagkalipas ng ilang sandali, sa tingin niya ay iyon na ang tamang oras para magtanong siya. Humugot siya ng malalim na hininga. Sal. Hinagkan nito ang ulo niya. O, ang tamis naman ng ginawa niya. Uuwi na ako sa loob ng isang araw. Totoo ba? Tumango siya. Magkikita pa ba tayo sa Pilipinas? Ano sa palagay mo? Napatingin siya rito. Hindi niya inaasahan ang tugon nito. Bigla siyang napaingos nang makitang nakangisi ito, halatang nanunudyo. Agad niya itong niyakap. Nakuha na niya ang sagot. Magtatanong pa sana siya nang muli nitong sakupin ang kanyang mga labi. Muli silang nagmahalan. Pagkatapos noon, sobrang pagod na siya para makipag-usap. Nakatulog siya sa mga bisig nito. Nang magising siya ay maliwanag na sa paligid. Wala na siyang katabi. May naririnig siyang ingay mula sa labas ng silid. Nagbihis agad siya at lumabas. Nasorpresa siya nang makitang hindi si Sal ang tao roon kundi tauhan ng hotel. Saan si Sal? Tanong niya sa tauhan. Pasensya na, wala English, sagot ng taga-housekeeping. Bakit nandito ka? Wala English. Napabuga siya. Iyon ang mahirap sa lugar na iyon, bihira ang marunong mag-English. Hinanap niya si Sal sa suite, pero wala na ito. Nagbalik siya sa silid at binuksan ang aparador. Wala na iyong laman na bagahe. Wala na rin ang laptop ng lalaki. Tumawag agad siya sa front desk. Ang sabi ng nakausap niya ay wala naman daw ibinilin si Sal na kahit ano. Kinabahan siya pero naghintay pa rin siya sa silid.
Maya-maya ay may narinig siyang kung anong ingay sa labas. May pumasok na babae roon, naka-uniforme rin ng housekeeping. Tila pinapagalitan nito ang babae na naunang pumasok sa silid. Paumanhin po, anya sa babaeng bagong dating. Paumanhin, anitong tumango at isinama na palabas ang naunang babae. Lalo na siyang nalito. Sandali lang. Habol niya sa mga ito. May nakita ba siyang karatula sa labas ng pinto? Bakit siya pumasok? Naglilinis kami. Gusto niyang mapikon. Kinuha niya ang do not disturb sign na nasa loob ng seradura. Nakita ba niya ito sa labas kanina? Nasa labas kami para maglinis, anang babae. Bagaman hindi tuwirang sagot iyon ay inisip na lang niya na malamang na hindi nga nakasabit iyon sa labas kaya naglinis doon sa loob ng kwarto. Hindi lang niya matanggap na nagpalinis si Sal habang naroon siya at umalis na lang ito. Nang magbalik siya sa silid ay saka lang niya napansin ang origami na bulaklak, nasa una nito, natakpan ng kumot. Binuksan niya iyon, umaasang may iniwan itong note sa kanya, pero blanko iyon. Wala itong iniwan na kahit ano maliban sa origami. Hindi niya gustong tanggapin ang ibig ipakahulugan ng nangyari, pero naroon ang malinaw na sagot, umalis na ito at iniwan siya. Marahil nang nagdaang gabi ay nahulaan nito ang mga nasa isip niya at natakot ito. Dahil wala itong plano na kahit ano para sa kanilang dalawa. Iyon marahil ang rason kaya hindi nila nagawang pag-usapan ng mabuti iyon. Inayos na niya ng sarili. Nagtungo siya sa front desk at itinanong doon kung hanggang kailan naka-check-in doon si Sal. Hanggang sa araw lang palang iyon ito bayad, gayunman ay hindi ito nag-check out. Wala ni anumang iniwan ito para sa kanya. Ayaw sabihin sa kanya nang nakausap niya ang mga impormasyon tungkol sa lalaki. Confidential daw iyon. Hindi rin niya gusto ang tabas ng mukha ng nasa front desk. Mukhang Pinay ito. Pilipina ka ba? Tanong niya rito. Pinay ako. Itinatanong ko lang kung ano ang buong pangalan ng kaibigan ko. Confidential iyon. At kung kaibigan mo siya, dapat alam mo, mataray na sagot nito. Hindi siya makapaniwala sa asal nito. Parang mas masarap pang kausap ang mga kasamahan nito sa trabaho na Chinese kaysa rito. Hindi na siya nagpilit, gayunman ay umasa siya na babalik pa si Sal dahil hindi pa ito naka-check out. Naghintay siya sa lobby. Para siyang baliw na nakaupo lang doon hanggang sa lapitan siya ng Pinay sa front desk. Bawal ang paglalagi dito ng walang dahilan. May hinihintay ako. Hindi pwedeng maghintay rito ang mga tulad mo. Humanap ka ng beer house. Nagpanting ang mga taingan niya sa sinabi ng babae. Ano ba ng problema mo? Magkababayan tayo tapos ginaganyan mo ako. Ikaw at ang mga tulad mo ang nagpapasama ng image naming mga matitinong Pinoy rito. Nagbabalang ng pamasahe sa eroplano, umabot na kayo rito. Umalis ka na bago kita ipapulis. Noon niya lubusang naunawaan ang sinasabi ng babae. Napagkamalan siya nitong prostitute. Minsan ay napag-usapan na nila ni Mandy ang tungkol sa ilang kababayang Pilipino nila na dumadayo sa ibang bansa para magbenta ng aliw. Isa raw iyong malaking sindikato. Pero ang kapal ng mukha ng babaeng ito para pag-isipan siyang prostitute. Gayunman, kahit marahil depensahan niya ang sarili at sabihin ditong hindi siya katulad ng iniisip nito ay mukhang hindi niya ito makukumbinsi. Ang huli niyang kailangan ngayon ay ang maaresto. Umalis na siya. Alam niya ang numero ng hotel. Tatawag na lang uli siya mamaya. Umuwi na siya at nag-empake ng mga gamit. Mamayang madaling araw na ang kanyang alis. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumalabas sa mga mata niya. Pagkalipas ng 2 oras ay tumawag siya sa hotel at itinanong si Sal. Wala pa rin ang lalaki. Pagkalipas ng 1 pang oras ay nag-iba siya ng taktika. Nagpakonekta siya sa suite nito. Ibang tao na ang nakasagot. May iba ng occupant ang kwarto. Maliwanag na wala na si Sal. Kaswal na sex lang naman ang namagitan sa kanila. May naramdaman siyang kirot sa dibdib niya. Hindi niya matukoy kung iyon ay dahil wala na ito o dahil umasa siyang hindi sa ganoon magtatapos ang lahat sa kanila. Nagkamali siya ng akala rito. Wala man lang siyang lakas ng loob na aminin sa kanya na wala na siyang balak sa kanilang dalawa. Naiintindihan naman sana siya kung naging totoo lang siya. Hindi na siya nakatulog pa. 2:00 pa lang ng madaling araw ay nag-check out na siya sa hotel at nagpahatid sa taxi sa paliparan. Nagpaalam na siya sa Hong Kong at kay Sal. Bakit ba hindi mawala-wala ang sakit na nararamdaman niya? Bakit hindi na lang siya maging sport?
Lintik yan. Nagsimulang pumatak ang mga luha niya. Nagagalit siya sa sarili dahil iniiyakan niya ang isang lalaking wala palang totoong interes sa kanya at ginamit lang siya. Ginamit? Hindi ba ginusto mo rin ang nangyari sa inyo? Wala naman siyang sinabi o ipinangako na kahit ano sa iyo, ni hindi nga niya sinagot ng diretso ang tanong mo kung magkikita pa kayo sa Pilipinas. Dapat nahalata mo na. Masyado mong pinalaki ang nangyari sa inyo. Kaya nang malaman mong walang malalim na kahulugan sa kanya iyon, nasaktan ka. Ang tanga-tanga mo. Bakit nga ba pinangulilaan niya ito gayong 2 araw lang niya itong nakasama? Bakit gusto pa niyang makita uli ito at itanong kung bakit ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya gayong alam naman na niya ang dahilan? Sa kabilang yon, hindi niya maiwasang umiyak ng umiyak hanggang sa makasakay na siya ng eroplano. Nagtaksi siya pa uwi sa bahay niya. Mas ramdam ko na ngayon ang kawalan. Umakyat siya sa silid niya at doon ay muli siyang nag-iiyak hanggang sa makatulugan na niya iyon. Nang magising siya, lalo siyang nanlumo ng maalalang hindi niya alam ang buong pangalan ni Sal. Palayaw para sa anong pangalan ang Sal? Salvador. Taga Quezon City raw ito. Parang gusto niyang itaob ang Quezon City, makita lang ito. Hindi niya alam kung makikita pa niya ito. Madalas na naglalagi ito sa iba't ibang bansa. Pang-ilan kaya siya sa mga babaeng na isama na nito sa kwarto nito? Masakit isipin na hindi siya ang nag-iisang babae na nadala nito sa kwarto nito, patunay na hindi espesyal para dito ang namagitan sa kanila. Kalokohan iyon. Hindi niya ito gaanong kilala at ilang araw lang silang nagkasama. Marahil ay ibang-iba ang totoong Sal sa ipinakilala nitong Sal sa kanya. Isa lang ang natitiyak niya sa lahat ng iyon, ang 2 araw na nakasama niya ito ang siyang pinakamasayang 2 araw sa buhay niya, kahit sa ganoon lang nauwi ang lahat. At ang tanging alaalang naiwan sa kanya ay isang pirasong papel na itinuping bulaklak. Nasa ganoon siyang predicament nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Hindi pa siya natuwa ng ganoon sa tawag nito, lalo na at alam niyang mayroon silang tampuhan. Gusto niyang makarinig ng pamilyar na tinig ng isang taong alam niyang hindi basta-basta siya tatalikuran nang wala man lang kahit anong paliwanag. Mama, umalis ka na at hindi mo pa sinabi sa akin. Nasanay na siya sa maling grammar nito. Inignora na lang niya iyon. Mama, pwede ka bang pumunta rito? May problema ba? Nagkaroon agad ng tono ng pag-aalala ang tinig nito. Pumunta ka na lang dito. Okay, baby, anak. Wala pang kalahating oras ay naroon na ito. Kahit alam niyang ulanin siya nito ng tanong, ay niyakap niya ito ng mahigpit at umiyak siya sa balikat nito. Hinagod nito ang kanyang likod na tila kinakalma siya. Nang magsimula itong magtanong, ay sinabi niyang hayaan na lang muna siya nito. Anak, kailangan mo nang magka-date. Mama, naman pakiusap. Kung mag-aasawa ako, gusto kong mahal ko at mahal ako. Hindi ba mas magiging masaya ako kapag ganoon? Pinakatitigan siya nito at kapagwan ay tumango na tila naunawaan siya nito. Mula noon ay hindi na siya inireto nito sa kung sino-sinong lalaki. Masaya siya. Palagi pa rin niyang naiisip si Sal sa loob ng ilang linggo. Hanggang sa isang araw ay natanggap din niya ang katotohanan na hindi na niya ito kailanman makikita pa. Sa susunod na kabanata, malalaman natin kung paano haharapin ni Serena ang kanyang puso na sugatan at kung may pag-asa pa ba silang muling magkita ni Sal. Abangan ang mga bagong pagsubok at pagkakataon na darating sa kanyang buhay. Kaya abangan natin,